Taong 2010, tahimik na namamasyal sa mall ang isang leader ng Hamas habang nagbabakasyong mag-isa sa Dubai. Pagkalipas ng 3 oras, gamit ang nirentahang kotse, napagdesisyonan niyang bumalik sa hotel na tinitirhan. Bit-bit na mga shopping bags na may mga lamang pasalubong para sa kanyang asawa at anak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mga tao palang maingat na nagmamatsyag sa bawat galaw niyang ginagawa sa buong araw na yon. At sa pagpasok niya sa loob ng kwarto ng kanyang hotel, dito na niya mararanasan ang pinakamapait na mga huling sandali ng kanyang buhay. Ito ang true story kung paano pinagplanuhan at itinumba ng Israeli Mossad ang isang Hamas leader sa loob mismo ng isang hotel sa Dubai. Mr. Goodbye! January 20, 2010. Natagpo ang wala ng buhay sa kanyang hotel room sa Dubai si Mahmoud Al-Mabhouh matapos na hindi sumagot sa pagkatok na nakaschedule na maglilinis sana ng kanyang kwarto kinaumagahan. Kaya agad na tumawag ang staff ng hotel ng security upang pwersahang buksan ang kanyang pinto. At sa kanilang pagbukas, sumambulat ang nakahandusay na katawan ng dating arms dealer at isa sa mga leaders ng grupong Hamas na walang pulso. Hindi malayo sa katawan ng biktima ay isang bote ng mga gamot na nakabukas. Sa unang tingin, aakalaing nagpatiwakal ang biktima dahil sa bote ng gamot na nasa kanyang side table. Dagdag dito na kung titignan sa labas ng kanyang katawan, walang ni isang bakas ng pasa, kalmot o anumang pisikal na pagpilit sa kanya. Kaya sa unang mga yugto ng investigasyon ng Dubai Police, pinaniwalaan na si Mahmoud Al-Mabhouh ay namatay dahil sa overdose. Ngunit matapos ang masusing investigasyon ng mga otoridad, matapos ang kanilang unang paniniwala, sa tulong ng mga CCTVs at makabagong identification software, isang murder story ang kanilang nabuo gamit ng mga ebidensyang kanilang nakalap na parang pyesa ng isang komplikadong puzzle. Para sa mabilis na pagbibigay ng background, si Mahmoud Al-Mabhouh ay co-founder ng grupong Izz ad-Din al-Qassam Brigades, isang military unit ng Hamas. Ang Hamas naman ay isang Islamist political and military organization na ang dating tawag ay Islamic Resistance Movement na siyang utak sa maraming pag-aatake laban sa Israel. Para sa madaling pagsasalaysay, ang Hamas ay itinuturing ng European Union at US na isang terrorist organization dahil sa mga agresibo, mapangapi at mapaminsala nitong mga layunin upang ipakalat ang kanilang ideolohiya laban sa Israel. Para sa isang malinaw na halimbawa ng masamang hakbangin ng pinamumunuang grupo ni Mabhouh, wanted mismo ang leader na ito sa Israel dahil sa pangingidnap at pagpatay sa 2 Israeli na sundalo noong 1989. Sangkot rin siya sa pagbili ng mga iligal na armas galing Iran. Dahil dito, matagal nang mainit sa radar ng Israel, partikular na ang kanilang Secret Service Unit na Mossad si Mabhouh. At nagbunga nga ang kanilang pagmamanman at pagtitiktik ng mahabang panahon pagsapit ng January 19, 2010. Ayon mismo sa report na inilathala ng The Sunday Times, umalis galing Damascus, Syria si Mabhouh, lulan ng Emirates Flight number 912 bandang 10:05 ng umaga. Ayon sa isang high-ranking official ng Hamas na si Salah Bardawil, in-expose umano ni Mabhouh ang kanyang sariling seguridad sa pamamagitan ng pagbubook online ng kanyang flight. Dagdag pa niya na lalong nilagay ni Mabhouh ang sarili sa panganib nung pinagbigay alam niya sa kanyang pamilya ang telephone number na gamit niya sa hotel. Eksaktong 3:15 ng January 19, 2010, lumapag ng Dubai si Mabhouh na mag-isa. Ayon sa mga opisyal ng Hamas, hindi raw normal para kay Mabhouh na lumabas sa publiko na walang mga security na nakapalibot sa kanya. Ayon sa mga reports, na-delay ang flight ng kanyang mga gwardya dahil hindi raw nakasabay sa pagbili ng tiket sa mga yon sa parehas na flight ni Mabhouh. At ayon sa nakatakdang usapan, dahil sa sirkumstansyang naganap, magiging mag-isa muna ng buong araw si Mabhouh sa Dubai at susunod na lamang ang kanyang mga security guard sa kanya kinabukasan. At marahil sa maigting na pagtiktik ng Mossad sa bawat niyang galaw, napag-alaman nila na vulnerable ang kanilang target. Kaya naman marahil hindi na pinalagpas ng Mossad ang window na ito upang singilin na ang matagal ng may utang sa kanila. Matapos na lumapag sa Dubai, agad na kumuha ng taxi si Mabhouh para pumunta sa Al Bustan Rotana Hotel. Pagdating niya sa loob, agad siyang kumausap ng receptionist at nag-request ng kwarto na walang balcony at selyado ang lahat ng mga bintana. Sa madaling sabi, ang tanging daan papasok at palabas ng kanyang kwarto ay iisang pinto lamang. Walang pag-aatubili, agad na binigay ng receptionist ang room 230 kay Mabhouh. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mula airport pa lamang, 4 na Mossad agents na pala ang nakabuntot sa kanya.
Makikita pa sa CCTV footage ng hotel na hindi alintana ng biktima na mga Mossad agents pala na may misyong kitilin ng kanyang buhay ang katabi niya mismo sa reception at kausap din ang staff ng hotel. Mula sa kuha ng CCTV sa airport, ilan sa mga Mossad operatives ang makikitang bumubuntot kay Mabhu na nakasuot ng baseball cap. Ang mas nakakagulat, hindi lang mga kalalakihan, kundi may isang babae ring nakuhanan sa CCTV na malamodelo ang itsura, ngunit yun pala ay miyembro ng Mossad na kalmadong nag-check-in sa hotel. Nagpalit pa ito ng kulay ng buhok dahil blonde ito pagdating sa airport at naging itim na pagdating sa hotel. Sa loob naman ng hotel, mula rin sa mga CCTVs na nakakabit sa mga yon, makikitang dalawang kahina-hinalang kalalakihan na nakasuot pa ng pang-tennis attire ang tila nakasunod kay Mabhu papunta sa kanyang kwarto. At nang makita ng dalawa ang numero ng kwarto ni Mabhu, agad-agad nilang ipinagbigay alam sa mga kapwa nilang Mossad agents na nasa lugar ang impormasyon na yon sa pamamagitan ng mga encrypted communication devices na nakatago sa kanilang kasuotan. Ilang sandali pa, pagtanggap nila ng impormasyon, agad na kumilos sa mga Mossad agents na nasa reception area upang mag-book ng kwarto katapat ng room 230, ang room 237. Matapos na masecure ang kwarto, sunod-sunod ang pagpasok ng mga operatiba sa nirequest nilang room at masusing binantayan ang bawat kilos ni Mabhu sa kabila. Ngunit kahit na mag-isa, tila naging maingat si Mabhu sa kanyang mga kilos. Mahigit sa 1 oras ang hinintay ng mga Mossad spies bago pa man magkaroon ng bagong progress ang kanilang target. Pagpatak ng 4:30 ng hapon, namataang lumabas si Mabhu ng kanyang kwarto at agad naman siyang sinundan ng mga Mossad agents para tiktikan ang kanyang mga kilos. Ayon sa Dubai Police, lumabas daw si Mabhu upang mag-shopping at tumagal sa shopping mall ng halos 3 oras. Wala naman daw ibang kinita o kinausap ng personal si Mabhu sa loob ng time frame na yon ayon sa investigasyon ng pulis. Habang tila nagliliwaliw ang isa sa mga leader ng Hamas, bandang 8:24 ng gabi, lingid sa kanyang kaalaman, 4 na Mossad agents na pala ang pumasok sa kanyang silid. Habang nasa silid ng mga Mossad agents, nagring ang landline na gamit ni Mabhu sa loob. Nakatakda sana na mag-usap si Mabhu at ng kanyang asawa ng mga oras na yon. Ngunit tila isa na yung signos para sa asawa ni Mabhu na mula sa oras na yon, hindi na kailanman masasagot ng kanyang asawa ang kanyang mga tawag. At bagamat electronic lock ang naka-attach sa pinto ng kanyang kwarto, matagumpay pa rin yung na-override at na-reprogram ng mga Mossad agents gamit ang kanilang mga high-tech na kagamitan. Sa kanyang pagbalik, January 19, 2010, ilang minuto lamang bago mag 9 ng gabi, ayon sa investigasyon ng pulis, pumanaw si Mabhu. At sa parehas na time frame, makikita sa CCTV ng hotel na mabilis ring lumabas ng kwarto ang 4 na Mossad agents kasama ang kanilang mga kasabwat na nasa iba't ibang floors ng hotel bilang mga lookout. Sa mga oras na ito, wala pang ni isang staff sa hotel o maski na sino sa Hamas ang nakakaalam na patay na ang isa sa kanilang mga leader. At pagsapit nga ng umaga ng January 20, 2010, isang hotel cleaner ang nag-report sa kanilang security na ang pinto ng room 230 ay nakalock mula sa loob. At sa kanilang pagpasok, sumambulat sa mga staff ang patay na katawan ni Mabhu sa higaan. Walang sugat, injury o pasa. At kahit anumang pisikal na indikasyon ng puwersa ang makikita sa crime scene, kundi ang kanyang walang hiningang labi at ang bote ng gamot na inilagay ng mga Mossad operatives upang magmukhang death by overdose ang nangyari. Noong una, inakala ng Dubai Police na yun nga ang nangyari. Ngunit matapos ang 10 araw sa tulong ng Dubai Police Coroner na si Fauzu Benomran na pag-alaman na may foul play at isang assassination ang ikinamatay ng dating Hamas arms dealer sa kanilang bansa. Ayon sa mga artikulong inilathala ng Khaleej Times, may posibilidad na kinoryente muna si Mabhu ng 4 na Mossad agents at tinarakan ng isang serum na maaring magdudulot ng heart attack bago tinuluyan sa pamamagitan ng pagsaklob sa mukha ng unan hanggang sa mabitin ang biktima sa kanyang hininga. Sinabi ng mga medical experts na nag-examine ng kanyang labi ay mayroong mga makikitang marka na nagpapatunay na siya ay itinali muna bago kuryentehin ng matindi sa kanyang ulo. Isang French laboratory rin na nagkumpirma nito gamit ng mga blood samples na kanilang nakuha. Ayon naman sa respetadong news agency na Reuters, mayroong mga lason ang natrace sa autopsy ni Mabhu. Dahil dito, kinalabit na ng mga otoridad sa Dubai ang International Criminal Police Organization upang personal na imbestigahan ang krimen na nangyari sa kanilang bansa. Matapos ang ilan pang mga forensic test sa kanyang bangkay, kinumpirma ni Major General Kamis Matar Al-Mazaina, Deputy Commander ng Dubai Police, na ang pagkamatay ni Mabhu ay dulot ng isang substance na ininject sa kanya at yun ay ang succinylcholine
Para sa madaling pagpapaliwanag, ang chemical na yon ay isang quick-acting substance na nagdudulot para sa isang tao na maging halos paralisado, ngunit buhay pa rin at nasa wisyo. Kung titingnan, isang mabisang paraan yon para sa mga Mossad upang pamukhain na death by overdose ang nangyari. February 18, 2010, inanunsyo ng Dubai Police Chief na si Lieutenant General Dahi Khalfan Tamim na 99% sure ang kanilang kapulisan na Mossad ang nasa likod ng nangyaring krimen. At pagpatak ng February 24, 2010, 26 na mga suspect ang nasa listahan ng Dubai Police na sangkot sa malakihang iskandalo na kinaharap ng Mossad at ng bansang Israel. Ayon sa isang journalist na si Uzi Mahaimi, ang nagbigay ng go signal upang kitilin si Mabhu ay ang mismong Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang head ng Mossad na si Meir Dagan. Matapos ang ilang araw pa ng masusing investigasyon, bumaba sa 18 ang bilang ng mga suspects. 11 sa kanila ay isinapubliko ang pagkakakilanlan, 10 lalaki at ang nag-iisang babae. Ayon mismo sa Dubai Police, ang 18 suspects na yon na pawang mga Mossad agents ay nakapasok ng kanilang bansa gamit-gamit ang mga peking passport at dokumento. Isa raw sa tumulong para magkunikonekta ng mga puzzle pieces para sa Dubai Police ay ang mga pangalan na gamit ng mga Mossad agents sa kanilang mga peking passports. Sa mas malalim na pag-iimbestiga ng Dubai Police, ang mga pangalan sa peking passports na gamit ng mga Mossad agents ay galing sa mga totoong tao, partikular na sa mga Israeli na may dual citizenship. Ilan sa mga bansang yun ay ang UK, Ireland, France, Germany at Australia. At ang mga bansang yun nga ay allowed na pumasok sa UAE na hindi na kailangan pa ng visa. Dagdag pa ng Dubai Police, ang DNA ng isang sangkot sa krimen at ibang mga fingerprints ng ibang mga suspect ay kanilang na-retrieve mula sa airport at sa room 230 kung saan nila nakita si Mabhu na nakahandusay sa kama. At ang mga ebidensyang ito ang nakatulong sa kanila upang matunto ng iba pang mga suspect at dalhin ng hustisya sa kanila. Isang dagngangalang Ahmed Hasnin kasama ang isa niyang accomplice na si Anwar Sheikh Haiber ay naaresto sa Jordan at dinala sa Dubai bilang mga kasabwat sa assassination kay Mabhu. Ayon sa investigasyon, ang dalawa ay responsable sa pagbibigay ng logistics sa Mossad. Halimbawa na lang ay ang car rentals para sa kanilang mga services at hotel booking sa Dubai. Pagpatak naman ng June 4, 2010, isang lalaking nagtatago sa alias na Uri Brodsky ang naaresto sa Warsaw, Poland. Ang nasabing lalaki ay wanted pala sa Germany at gumagamit din ng pangalang Alexander Verin at napag-alamang kasali sa execution ni Mabhu sa Dubai. Bagamat may mga ebidensya laban sa kanya, hindi siya kinasuhan ng pang-iispiya. Noong August 12, siya ay na-release na may 100,000 euros bail para lamang sa kasong pamimeke ng dokumento. Bago pa man mangyari ang mga pang-arestong ito noong March 3, 2010, ang Dubai Police Chief na si Dahi Khalfan ay nag-request sa isang Dubai prosecutor na mag-issue ng warrant of arrest laban sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at sa ulo ng Mossad na si Meir Dagan para sa kasong murder kay Mabhu. Isang araw matapos isapubliko ang pagkamatay ni Mabhu, naglabas ng statement ang Al-Qassam Brigade ng military unit ng Hamas na namatay dahil sa terminal cancer ang isa sa kanilang mga leader sa UAE. Ngunit agad rin naman binawi ito at ang deputy chief ng Hamas na si Musa Abu Marzouk ay mariin na sinabi niyang Mossad ang nasa likod ng assassination ni Mabhu. Isang mataas na opisyal rin ng Hamas na si Mahmoud Al-Zahar ang nagspekula na ilang mga membro ng gabinete ng administrasyon ni Netanyahu ang nasa likod ng pagpatay. Ayon sa kanila, ang Israeli Infrastructure Minister na si Uzi Landau na nasa UAE ng mga panahon na yon ay may malaking parte na ginampanan sa krimen. Mariin rin naman itong pinabulaanan ni Landau at sinabing ang delegasyon niya ay nasa Abu Dhabi na may layong halos 120 kilometers mula sa Dubai. Kaya imposible raw na may kinalaman siya sa operasyon ng Mossad ng mga panahon na yon at parati raw siyang iniiskortan ng 8 security agents ng UAE sa bawat oras kaya malayong magkaroon siya maski na pribadong usapan man lang kasama ang kanyang mga kasamahan noong oras na yon sa Abu Dhabi. Para sa mga foreign ministers ng European Union, mariin nilang kinundina ang pamimiki ng kanilang mga pasaporte na na-involve pa sa pagpatay kay Mabhu. Mariin na nagbigay ng komento ang UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings na si Philip Aston sa Los Angeles Times na pag sinalin sa Tagalog ang sabi ay, kung ang isang banyagang intelligence agency ay responsable sa pagpatay kay Mabhu, malinaw na ito ay isang extrajudicial killing. Walang legal na basihan o rason ang walang awang pagpatay sa taong may alegasyon pa lamang at hindi pa napapatunayan sa hukuman para sa kanyang mga kasalanan. Patunay lamang ang insidenteng ito na lahat ng paraan ay handang gawin ng Israel upang pahinain ang mga galamay ng Hamas saan mang panig ng mundo.
Kaya hindi nakapagtataka na sa kasalukuyang pag-atake ng Hamas sa kanilang mga sibilyan, ibubuhos ng Israel ang kanilang buong lakas. At ayon nga sa mga salita ng Israeli Prime Minister pag sinalin sa Tagalog, matitikman ng Hamas ang buong bagsik ng puwersa ng Israel hanggang wala nang ni isang miyembro ng Hamas ang matitira sa mundo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.